Kumusta? Tara't samahan niyo akong silipin ang unang kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos. Dito, makikita natin ang kwento ng isang lingkod na dumanas ng hirap pero sa huli ay nagtagumpay. At alam nyo, ang kwentong ito ay may malalim na koneksyon sa buhay at pananampalataya nating mga Pilipino ngayon. May isang salita na kailangan nating tandaan. Paulit-ulit itong ginagamit ni Marcos sa kanyang ebanghelyo. At ito yung salitang agad-agad. Napakasimpleng salita pero ito mismo ang susi para maintindihan natin kung gaano kabilis at ka-powerful ang mensahe niya. At dahil nga sa salitang yan, tinatawag itong Ebanghelyo ng Aksyon. Ang ipinapakita kasing Jesus dito ay hindi yung naghihintay lang. Siya yung tipo na kumikilos agad-agad, na may malinaw na layunin para harapin at solusyonan ang mga problema ng mga tao. Pero teka muna, bago pa man magsimula ang lahat ng aksyon, may napakahalagang pag-ahanda na nangyari. At nagsimula ang lahat ayon kay Marcos sa isang lugar na sa totoo lang pamilyar sa karanasan natin, ang ilang. Isang lugar para mapag-isa at maharap ang mga pagsubok. So ayan, sa ilalim ng Judea nagsisimula ang kwento. Dito sa gitna ng katahimikan, biglang may lumitaw na isang boses, si Juan Bautista. At ang misyon niya, simple lang, ihanda ang daan para sa isang mas dakilapan na parating. Ngayon, kapag sinabing ilang o wilderness, huwag nating isipin na isa itong malayong disyerto. Para sa ating mga Pilipino, ang katumbas niyan ay yung mga liblib na kabundukan natin sa probinsya, di ba? Yan yung mga lugar kung saan tayo umaakyat para makahanap ng katahimikan, para kausap ang Diyos, at para harapin ang mga sarili nating pagsubok. At napakadiretso ng mensahe ni Juan, pagsisisi. At pagkatapos niyang binyagan si Jesus, anong sunod nang nangyari? Sabi ni Marcos, agad-agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Doon, hinarap niya ang mga pagsubok sa loob ng 40 na araw. Oh, ayan, matapos ang paghahanda at pagsubok sa ilang, handang-handa na si Jesus. At saan siya unang pumunta? Sa palasyo ba? Sa mga leader? Hindi. Ang una niyang pinuntahan ay yung mga karaniwang tao, yung mga manggagawang tulad natin. Dito sa dagat ng Galilea, isipin niyo, parang itong isang abalang daungan o palengke sa umaga. Puno ng buhay, puno ng trabaho. At dito sa gitna ng ordinaryong buhay, sinimula ni Jesus ang kanyang misyon. Dito niya nakita ang mga simpleng mangingisda. Pakinggan niyo kung paano niya sila tinawag. Hali kayo, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ang galing, no? Hindi niya sila binigyan ng komplikadong teolohiya. Ginamit niya mismo yung mundo nila, yung alam nilang gawin, para bigyan sila ng isang bagong misyon. At ang sagot nila, grabe, walang teka, pag-iisipan ko muna. Sabi sa kwento, kaagad nilang iniwan ang mga lambat, ang bangka, pati ang kanilang pamilya. Ito yung totoong mabilis na aksyon. Isang buong pusong pagsunod na parang yung diwa ng kayud kalabaw natin ha, walang atubili. Okay, so may mga alagad na, anong susunod? Dito na natin makikita ang isa pang mahalagang bahagi ng misyon ni Jesus, yung direktang pagharap niya sa kadiliman. Ipinapakita niya na yung kapangyarihan niya ay para labanan ang lahat ng nagdudulot ng pagdurusa. Sa atin, familiar to, di ba? Ito yung tinatawag nating spiritual warfare. Pero alam nyo kung anong nakakabilib. Bago pa man ang mga himala, ang unang-unang ikinahanga ng mga tao ay yung bigat at authority sa kanyang pagtuturo. Iba daw talaga. At ito pa ang nakakagulat. Yung unang-unang nagdeklara kung sino ba talaga si Jesus, hindi isang tagasunod, kundi isang masamang espiritu. Kahit ang kadiliman, kinilala siya agad. Ganon kalinaw yung kapangyarihan niya. At ang naging tugon ni Jesus? Mabilis, tsaak, walang paligoy-ligoy, isang utos lang. Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Ganun lang. Hindi na kailangan ng mahabang seremonya, direktang utos na nagpapakita ng kanyang ganap na kapangyarihan. At mula doon, sunod-sunod na. Dito natin nakikita si Jesus bilang ating kasama sa hirap. Hindi siya yung Diyos na nanonood lang mula sa malayo. Nandun siya kasama natin sa gitna ng problema, sa gitna ng sakit. At ang tulong niya, dumarating agad-agad. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng yon, iisipin mo okay sikat na siya dito. Pwede na siyang manatili doon, pero hindi.
Ipinapakita sa atin ni Marcos na hindi doon nagtatapas ang lahat. Kailangan niyang ma-focus ulit para ituloy ang mas malawak pa niyang misyon. Paano niya ginawa yun? Ito yung sikreto niya. Bago pa man sumikat ang araw, habang madilim pa, pumupunta siya sa isang tahimik na lugar para manalangin. Dito pala nanggagaling ang lahat ng kanyang lakas at kalinawan sa kanyang malalim na koneksyon sa Ama. At pagkatapos niyang manalangin, malinaw na ang kanyang gagawin. Sabi niya, tara, pumunta tayo sa ibang lugar, sa mga kalapit na nayon, para doon din ako mangaral. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Malinaw ang kanyang misyon. At isipin ninyo, unang kabanata pa lang yan. Pero ang bilis na ng mga pangyayari, di ba? May pagkahanda, may pagtawag sa mga alagad, may pagpapagaling at paglilinaw ng misyon. Dito pa lang, sinet na ni Marcos yung tono para sa buong ebanghelyo niya. Isang kwento ng mabilis na aksyon na nagdadala ng bagong pag-asa. Kaya naman, sa huli, itong ebanghelyo ng aksyon ni Marcos ay nagiiwan sa bawat isa sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung ikaw yung tinawag ngayon, sa gitna ng lahat ng pinagkakaabalahan mo, sa gitna ng iyong buhay, tutugon ka rin ba ng agad-agad?